tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Yan ang istorya, mga kapatid, ng pagkapanganak ni Kristo. Nung panahong ipanganak siya, nag-utos ang emperador Romano na si Augusto Cesar. Ito po, totoo ito. Nung panganak si Kristo, ang Cesar noon ay si Augusto, yung nagda-doubt sa authenticity ng pagkapanganak ni Kristo. Ayaw maniwalang si Kristo ay totoo na ipinanganak. Tingnan ninyo ang istorya, may makikita kayong bahagi ng istorya ng Roman Empire na mayroong naging gobernador o emperador ng Roman Empire na tinatawag na Augusto Cesar. Ang katunayan, nakahukay sila ng mga coins, no? Barya, coins, na merong inscription ng Augusto Cesar. Pakita natin sa screen. Yan po, isang coin, Roman coin, na ang nakaritrato sa Roman coin ay ang retrato o ang imahen ni Augusto Cesar. Siya po ang emperador ng Roma mula 31 before Christ, 31 BC, hanggang 14 AD after Christ. Kaya totoong merong Augusto Cesar. Tandaan nyo, meron tayo ebidensya, Roman coin, baryang Romano. Tawag sa atin barya, di ba? Yung coin. Dito, muede. Sa Brazil, Sa English, coin. Merong Roman coin na na-discover, nakalagay talaga, merong Augusto Cesar, at nakalagayan sa istorya ng Roma, na nagkaroon sila ng isang emperador na ang tawag ay Cesar Augusto o Augusto Cesar. Nung panahon na yon, nag-utos si Augusto Cesar, binasa na kaya ko na lang kinukwento, nabasa na naman magkaroon ng census, magpatala ang buong sanlibutan. Naku, napakalaking census nito. Lahat ng bansang nasasakupan ng Roma, Israel, Palestina, pati Ehipto, mga sakop ng Roma nung araw yan Yung mga kalakalapit doon sa Middle East, nasakop ng Roman Empire yan. Iniutos ng Emperador Cesar Augusto, magpatala ang buong sanlibutan. Ano ginawa ng mga tao? Susunod sila. Kagaya ni Maria at ni Jose, nakatira sa Nazaret, doon sa Galilea, doon sa may dagat ng Tiberias. Umahon sila, papunta sila ng Judea. Bakit ang sabi umahon? Kasi yung Judea po, bulubundukin yun Nagkataon nandoon ang talaan ng angka ni David. Kasi angkan ang ipinatala noon Sa Israel po kasi nung araw,
may mga tribo, may mga angkan. May angkan ni Neptali, may angkan ni Zabulon, 12 tribes yan 12 tribo. At si David, ang kanyang angkan nataon dun magpapatala sa Bethlehem, na malaking siyudad ng Judea. Maliit siya pero malaki siya sa Biblia. Maliit lang siyang siyudad sa Judea. Pero doon yung sentro ng patalaan sa lahi ni David. Pumunta ngayon si Maria at si Jose doon kasi nakalista si Jose sa lahi ni David. No? Kailangan natin dito kapirasong istorya, mga kapatid. Maaari ba't sinasabi ko ito? Kasi ganito po, ikaw ang hari, gusto mo lahat matala para mabuwisan. Dapat walang mawaglit. Matalino yung hari na yon o yung si Augusto Cesar na ipagawa ang senso sa lahi. Kasi kaugaliang Israelita, bawat lahi nakasulat sila. Meron silang sulatan, tandaan ng lahi ang tawag doon. Kaya sa Biblia, sa Henesis, mababasa mo ang mga ipinanganak ni Cain, ang kanyang lahi, ganito. Ang ipinanganak ni Seth, ganito. Mababasa mo, kumpleto Iyon. Sinamantala yon ng mga punong Romano na gawin ang senso sa Israel por lahi para lahat matala. Gusto ko lang po buksan ang inyong atensyon dyan. Como si Jose, anak ni David, lineage of David, dapat pumunta siya patala sa Bethlehem. Doon na ngayon ipinanganak si Kristo. Kasi nung magbiyahe sila, si Maria'y kasalukuyang kagampan, sabi ni Lucas. Ang punto rito, mga kababayan, tiyaga lang po, tumutuklas tayo ng isang bagay. Hindi tinuro ng halos lahat ng reliyon. Tinuturo ko sa inyo ngayon. Kaya konting tiyaga po para makita natin kung talagang December 25 pinanganak si Kristo. Ito. Nung nandun na sila ng pagpapatala, kagampan si Maria, sabi sa 2:5, upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa sa kanya, nakasalukuyang kagampan. Ibig sabihin, nakadyo na, panganak na si Kristong Panginoon. Ang nangyari sa 6, nangyari, samantalang sila'y naroon sa Bethlehem ng Judea, kung saan ang patalaan ng lahi ni David, naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Napanganak na ron. O mga kapatid, mag-isip kayo Kailan pinanganak si Jesus na Panginoon? Nang kasalukuyang may census. Ang nagpapasensus, pinakamataas na leader ng mundo ng Imperyo Romano, si Augusto Cesar. Ano maisip mo? Hindi pwedeng December ito. Bakit? Kung December yan, winter. Mahirap maglakbay ang mga tao. Paano magpapatala ang tao? Winter na winter. Nakalubog ang mga karsada sa yelo. Pag gumamit ka ng mga kamelyo para maglakbay, madudulas yung mga kamelyo sa yelo. Nakita ko yung yelo, nakakadulas talaga Pumunta kami sa New York Tuwan-tuwa ako, nun lang ako nakakita ng yelo Nakakita ko ng yelo na bagong ulan, Mula ng yelo. Malambot, ang sarap apakan ng yelo. Apak ako ng apak dun sa New York. Aba, nung mapapunta ako dun sa may banda ng kalye, kung marami naglalakad doon, nadulas ako, bagsak yung puwit ko. Bakit? Yung palang yelo, pag matapakan na ng matapakan, madulas na. Sino namang hari o emperador ang mag-uutos magpatala ang tao sa panahong puro yelo?
Nako, mangingiki ka sa ginaw. At palagay ko, pati si Jose, pagka may yelo, ibiyahin niya si Maria, aba, hindi ako papayag. Ano, papayag ba ako na yung kagampang asawa ko lalakad kami o sasakay kami, magkakadulas-dulas dahil sa yelo? Hindi ako papayag noon kung ako si Jose. Magalit ka na, Emperador Cesar Augustus. Pero, kung wala namang yelo, naglakbay sila para makasunod sa utos. Pinanganak ngayon ng Panginoong Hesus. Nung ipanganak siya, dun sa lugar na yon, kung saan siya pinanganak, meron ikang mga pastor ng tupa na nangasa parang. 2:8, kapatid na Daniel, ulitin natin uli. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Ipinapastor nila yung kanilang kawan sa parang. Isipin mo kung Disyembre ito. Di ang parang puro yelo. Puro yelo, lalabas mo yung mga tupa mo. Pati ikaw magpupuyat ka sa gabi na nasa libas kayo, nasa gitna kayo ng mga yelo. Hindi yata tama yun. Mali yun. So, hindi panahon ito ng Disyembre. Kasi ang tupa po, pinapastol sa damo, hindi sa yelo. Wala naman ako alam na tupa kumakain ng ice cream o kaya ng halo-halo. Na magdamag silang magpepiesta sa halo-halo na kinadkad na yelo. Wala nun, mga kapatid, hindi totoo yun. Na Disyembre ang pagkapanganak kay Kristo kasi ang mga pastor, nung ipanganak si Kristo, may mga pastor dun sa lugar kung saan siya pinanganak na pinuntahan ng mga anghel, binalitaan. Ay, pinanganak sa inyo ngayon, pinagdadala ko kayong mabuting balita, sabi ng anghel. Kinausap niya yung mga pastor. Ang unang binalitaan ng pagkapanganak kay Kristo, mga pastor ng tupa. Nandun sa parang, nagpupuyat na binabantayan yung kanilang mga tupang kumakain ng damo sa gabi. So, hindi Disyembre itong senaryong ito. Kaya nga doon ang galing yung ideya ng kantang The First Noel, Noel, Noel. Ayan. The First Noel. Ang Noel po, ang kahulugan nun, magandang balita. Ang unang magandang balita, yung Noel, ay sinabi sa pastor. Diyan ang galing yung kantang The First Noel ng Katoliko. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay in keeping their sheep. Ayun, tama yun Yung apat na unang estropa, apat na unang linya ng kanta, tama Kasi talagang totoo na ang unang binalitaan sa pagkapanganak kay Kristo, mga pastor, shepherds. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields as they lay, keeping their sheep. Ito na ang mali. On a cold winter's night, that was so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Tama? Tama sana yung unang bahagi ng kanta, kaya lang, idinagdag yung on a cold winter's night,
that was so deep. Mali yun. Dahil hindi winter nang ipanganak si Kristo. Hindi pinanganak si Kristo ng December. Dahil hindi maaaring posible. Unang-una, may census. Walang matalinong emperador magpapasensus ng winter. Ikalawa, walang matalinong pastor, kahit na hindi nag-aral, na magsosoga ng kanyang mga tupa sa puro yelo at pati siya manginginig sa ginaw. Wala nun. At walang matalinong Jose na ibabiyahe ang kanyang pinakamamahal na Maria sa katakot-takot na yelo dadaanan. Ang nagsabi nun senso si Lucas, isang ebanghelista na nakakaalam ng buong-buong istorya tungkol kay Kristo. Sa lahat ng mga ebanghelista, nag-imbestiga siyang mabuti. Kaya siya lang ang nagsulat na si Kristo pala ipinanganak, nang ipanganak nilagay sa pasabsaban. Hindi sinulat ni Mateo, hindi sinulat ni Juan, hindi sinulat ni Marcos. Si Lucas lang ang nagsulat noon. Na ang senaryo pala, wala palang matuluyan si Jose at saka si Maria. Puno na ang mga maaari sabing hotel o motel o pansamantalang tuluyan na puno ang lahat ng tuluyan sa Bethlehem. Kasi nga araw ng census panahon ng census. Siguro yung mga tao naglakbay, umuupa sila ng mauupahan nila, no? Wala nang matuluyan si Maria at si Jose. Napunta sila sa kural ng hayop. At doon ipinanganak ang Panginoong Hesus sa kural, nilagay niya sa sabsaban. Ibig sabihin, nung panahon na yon, walang hayop sa kural. Dahil kung puro hayop doon, hindi makakatuloy doon si Maria at si Jose. Kung winter noon, alam mo ang winter, pagka ang mga hayop, yung mga tupa, mga baka, pag winter, nakaano yan nakatago, nakalagay sa kural. Ang tawag yata kural, no? Ngayon, sila nandun sa kural ng hayop. Nung panahon na yun, wala yung mga hayop. Ang katunayan, wala yung mga hayop, yung sabsaban ng hayop, empty. Doon inilagay ni Maria si Kristo sa sabsaban. Ibig sabihin, nasa labas talaga ang mga hayop. Hindi winter. Punta na ngayon tayo sa istorya ng Biblia, sa istorya ng mundo, sa istorya ng katotohanan. Kailan ipinanganak si Kristo? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5. Baka sabihin nyo, bakit binabasa natin yan? Tiyaga lang mga kapatid, papakita ko sa inyo. Magtiyaga lang kayo. Lucas 1:5. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. Makinig po kayo mga kapatid, tingnan nyo yung talata habang nagsasalita ako. Huwag nyo akong tingnan. Maganda yung salita ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, nung araw ni Herodes, na hari sa Judea, merong isang saserdote, ang pangalan niya Zacarias. Siya nakabilang sa isang pulutong, sa pulutong ni Abias. Yan. Asawa niya, isang anak na babae ni Aaron, ang pangalan Elizabeth. Kapangalan ng nanay ni kapatid na Daniel, yung kapatid kong bunso. No? Kapangalan ng kapatid ko. Ang asawa niya, si Zacarias. Ang asawa naman ng kapatid ko, si Dan. No? Nagkumpara lang ako. Pero, si Zacarias pala, kasama sa pulutong ni Abias, sabi ni Lucas. Mahalaga yun. Kung di mahalaga, hindi lalagay ni Lucas yun . Ba't kasama siya sa pulutong ni Abias? Saserdote pala, may pulutong. Si Zacarias kasama sa pulutong ni Abias. Di-discover natin. Mga kababayan, makinig kayo.
Hindi ito tinuturo ng ibang relihiyon. Ngayon nyo lang ito maririnig. Ano ba yung pulutong ni Abias? Babasa tayo, babalik tayo sa kasaysayan ng mga saserdote sa Israel nung araw. Ito po ang ating mababasa sa unang Kronika 24:4. At may higit na mga pinuno na nasumpungan sa mga anak ni Eleazar kaysa mga anak ni Itamar. At ganito nila binahagi. Sa mga anak ni Eleazar ay may 16 na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang. At sa mga anak ni Itamar, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, 8. Pakinig kayo. Naghahanap sila ng mga saserdote, no? Mas maraming nakitang qualified sa mga anak ni Eleazar. 16 ang nakuha nila. Sa mga anak naman ni Itamar, nakakuha sila ng 8. So, 16 at 8, 24. Kailangan na talaga natin ng arithmetic eh. Tandaan nyo mga kapatid, sulat nyo, 24 ang nakuha nila ng mga saserdote. Yung 24. 16 plus 8, 24. Ano nga mangyayari? Tuloy tayo sa 5. Ganito nila binahagi sa pamamagitan ng sapalaran ng isa't isa sa kanila, sapagkat may mga prinsipe sa santuario at mga prinsipe ng Diyos sa mga anak ni Eleazar at gayon din sa mga anak ni Itamar. At si Semaias na anak ni Nathanael na kalihim na sa mga Levita ay isinulat sila sa harapan ng hari at ng mga prinsipe, at si Sadok na saserdote, at si Ahimelech na anak ni Abiathar, at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote at ng mga Levita. Isang sangbahayan ng mga magulang ay kinuha para sa kay Eleazar at isa ay kinuha para sa kay Itamar. Ang unang ngang kapalaran ay lumabas kay Hoyarib, ang ikalaway kay Hedaya, ang ikatlo ay kay Harim, ang ikaapat ay kay Seorim, at ang ikalima ay kay Malkiyas, ang ikaanim ay kay Miyamim, ang ikapito ay kay Kos, ang ikawalo ay kay Abias. Ano, ang grupo ni Abias ay 8. Tandaan nyo, yung 24 na napili, pinaghati-hati yon. 24 sila, hati-hati sila para maglingkod sa templo ng 12 buwan, 1 taon. Kaya yung 24 divided by 2, bawat buwan, 2 maglilingkod. Kalahating buwan, 1, kalahating buwan yung 1. Para mabuo, yung 24 ay maglilingkod sa 1 taon, 12 buwan, hahatiin yung 24 sa 2. Ilang grupo? Magiging 12 grupo, di ba? Ang ibig sabihin, maglilingkod 2 saserdote doon sa templo, maglilingkod ng 2 sa 1 buwan. Ang ibig sabihin, bawat isang saserdote, 15 araw maglilingkod sa templo. Kaya 15 araw magiging 1 buwan, 30 araw. At 2, bawat 30 araw, 24 sila. Sa 1 taon dahil 12 buwan ang 1 taon. Ang punto, mga kapatid, grupo-grupo sila. Unang grupo sa unang buwan, kalawang grupo sa kalawang buwan, etc. No? Si Abias, 8. Tuloy natin, kapatid na Daniel. Ang ikasyam ay kay Heswa, ang ikasampu ay kay Sekania, ang ikalabing-isa ay kay Eliasib, ang ikalabing-dalawa ay kay Hakim,
Ang ikalabing-tatlo ay kay Upa. Ang ikalabing-apat ay kay Isebeab. Ang ikalabing-lima ay kay Bilga. Ang ikalabing-anim ay kay Imer. Ang ikalabing-pito ay kay Hezir. Ang ikalabing-walo ay kay Akses. Ang ikalabing-siyam ay kay Petaya. Ang ikadalawampu ay kay Hezesiel. Ang ikadalawamput-isa ay kay Hasin. Ang ikadalawamput-dalawa ay kay Hamul. Ang ikadalawamput-tatlo ay kay Delaya. Ang ikadalawamput-apat ay kay Maazia. Ito ang ayos nila sa kanilang paglilingkod upang pumasok sa bahay ng Panginoon ayon sa alituntunin na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng kamay ni Aaron na kanilang magulang, gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Amen. Ayan. 24 sila, may kanya-kanya silang turno, no? Bawat isa, dalawa. Bawat isang buwan, dalawa. 12 buwan. Di 24 sa 12 buwan, times 2, 24. Kaya grupo-grupo sila. Ang grupo na una, si ganon, iganon, si ganon, si ganon. Ang ikawalong grupo ay si Abias. Yun yung nabasa natin kay Lucas. Ulitin natin, kapatid na Daniel, yung binasa natin. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng angalay Zacarias sa pulutong ni Abias. Sa pulutong ni Abias. Sa makatwid, si Zacarias na asawa ni Elizabeth, ang kanyang turno sa templo, sa bahay ng Panginoon, ikawalo siya. Kung bawat isang buwan, dalawa, nasa ikaapat siya na, dalawa kasi bawat isang buwan ikawalo siya sa grupo. Kaya nasa ikaapat na buwan siya maglilingkod. Ngayon, mga kapatid, ang mga buwan ng Hebrew calendar ito. Ang unang-unang buwan, lagay natin sa ay ang unang-unang buwan yung buwan ng Nisan. Nisan o Abib, pareho yon. Yon ay katapat ng Marso at Abril ng ating kalendaryo. Yung unang buwan sa kalendaryo Ebreo ay katapat ng kalendaryo natin ngayon na sinusunod na kalendaryo Romano. Yan po ay kalahati ng Marso at kalahati ng Abril. Ang buwan ng Nisan. Ibig sabihin, 16 ng Marso hanggang katapusan ng Marso ay 15 dias at mula 1 ng Abril hanggang 15 ng Abril, 15 dias, yun yung unang buwan. Doon maglilingkod ngayon ang dalawang kapalaran na kay Joiarib at ang ikalaway si Hedaya. Diyan maglilingkod sa panahon na yan, Marso at Abril sa ating kalendaryo, si Joiarib at ang ikalawa na si Hedaya. Matatapat si Zacarias sa grupo ni Abias na ikawalo. Ikawalo divided by 2, ikaapat na buwan sila. Ito ngayon yon. Ang ikaapat na buwan ay ang buwan ng Tammuz. Sa kalendaryo Ebraiko, Tammuz, dalawa silang maglilingkod. Ang ikapito at ikawalo sa grupo ni Abias. Ang ikawalo. Ang ikapito ay ang grupo ni Kos. Sa makatwid, ang grupo ni Kos maglilingkod siya sa buwan ng Tammuz. Mag-uumpisa siya ng June 16 hanggang katapusan ng June. Si Abias naman maglilingkod sa unang araw ng July, matatapos siya July 15. Ang ikawalong grupo ay ang grupo ni Abias
maglilingkod mula sa July 1 to July 15. Ayan, alam nyo na yan mga kapatid. Balik tayo sa istorya ngayon. Meron na tayong petsa ng paglilingkod ni Zacarias na asawa ni Elizabeth. Maglilingkod siya ng July 1 to July 15 sa templo. Ito ngayon ang kasaysayan. Sa versikulo 6, kapatid na Daniel. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Ano pala, si Zacarias at Elizabeth, mabubuting tao pala ito. Matuwid sila pareho. Lumalakad silang walang kapintasan sa mga utos at sa mga palatuntunan ng Panginoon. Tuloy. At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong. Ang ginaganap ni Zacarias, yung kanyang pagkasaserdote, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, sa pulutong ni Abias, doon nakabilang si Zacarias. Ibig sabihin, gumaganap siya ngayon sa oras na ito, sa panahong ito ng kanyang pagkasaserdote, mula July 1 to July 15 yon, matatapos siya, 15 araw. Ano nangyari sa pagitan ng July 1 at July 15? Ano nangyari? Pakinggan nyo. Alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kaniyang pangalan." Ito na milagro mga kapatid. Ang baog na si Elizabeth na hindi nanganganak, nung ginaganap na ni Zacarias na kanyang asawa, ang tungkulin ng kanyang pagkasaserdote, sa pagitan ng July 1 to July 15, nagpakita sa kanya isang anghel. Ito si Anghel Gabriel. No? Sabi sa kanya ng anghel, "Zacarias, huwag ka matakot, sapagkat dininig na ang panalangin mo. Magkakaroon ka ng anak kay Elizabeth na iyong asawa. Ang lalaki ang ipapanganak niya, tatawagin siyang Juan." Ito po si Juan Bautista. Ano ang possibility? Kailan magkakaanak si Elizabeth? Nandun si Zacarias ng 15 araw sa templo. Ang possibility lang, pag natapos niya yung 15 araw, uuwi siya sa bahay. Doon sila magsisiping ni Elizabeth. Nakasunod ka sa akin, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, pagkatapos po nung kanyang turno sa pagkasaserdote na papatak ng July 1 hanggang July 15, uuwi na po siya noon. So July 16, pagkatapos ng kanyang turno sa pagkasaserdote, doon po siya uuwi sa kanila at doon maaaring mangyari ngayon na sila po ay magsisiping ni Elizabeth. Kaya ang possibility, kung uuwi siya ng 15, magsisiping sila ni Elizabeth ng July 16. Bakit? Sinigurado nang magkakaanak ka, sabi nung anghel nandun ka sa templo, di ka naman makakaalis hanggang hindi matapos yung turno mo. Matatapos ka ng July 15. Abay, sigurado kung ako si Zacarias.
At kaya hindi mapupuspon yun, makakaramdam si Zacarias ng lakas. At makakaramdam din si Elizabeth ng lakas. Kaya mag-uumpisang ipaglihi si Juan Bautista ng 16. Nakasunod kayo mga kapatid. 16. Mag-uumpisang mabuntis si Elizabeth. May petsa tayo. Bakit? Kasi si Juan Bautista, pinsan ni Kristo. Matanda siya ng 6 na buwan kay Kristo. Kaya, nung ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, dumalaw naman siya kay Maria. No? Puntahan natin sa 1:26 ng Lucas. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angka ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya Teka, sa... Daniel, tandaan nyo, unang sinugo si Anghel Gabriel, sinugo siya kay Zacarias dun sa templo. Nagsabi siya, manganganak na si asawa mong Elizabeth na baog. Pagkalipas ng pangyayaring yon, eksaktong 6 na buwan, sinugo uli ng Diyos ngayon si Anghel Gabriel, papunta naman sa Nazaret kay Maria. Ano nangyari? Tuloy natin. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, Magala ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, Paano mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. 6. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Oh, napakagandang lead nito. Nung puntahan pala ni Anghel Gabriel si Maria na sinabi, maglilihi ka. Sabi niya, narito, ang iyong kamag-anak na si Elizabeth ay ika-6 na buwan na niya ngayon. Doon sa araw na eksaktong pumunta si Gabriel kay Maria, eksaktong 6 na buwan na si Juan Bautista sa tiyan ni Elizabeth. Kaya mag-uumpisa ang paglilihi naman ni Maria ng ika-6 na buwan ng pagkapaglihi kay Juan Bautista. Eksaktong magiging 6 na buwan ang tanda ni Juan Bautista sa Panginoong Hesukristo. No? Tandaan nyo, hahanapin natin kailan ipinanganak si Juan Bautista. Kasi, sigurado naman ako rin eh. Mga doktor sigurado rin eh. Ang normal, ang tao 9 na buwan.
sa tiyan. Parang ako, meron akong alagang baboy. Ako, alam ko kung kailan manganganak yung baboy ko eh. Normally, Ano yon? 3 buwan, 3 linggo, 3 araw, manganganak na yan. 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. Kulang ng 4 na buwan nanganganak ang baboy. Ang elepante ba, alam mo kung kailan na manganganak? Baka hindi nyo alam. In mammals, elephants have the longest gestation period of 22 months. Yan. Ang tao, 9 na buwan. Normally, 9 na buwan yan. Merong premature, hindi normal yon. Naipanganak ng 6 na buwan, 7 buwan, o kaya 8 buwan. No? Pero ang normal, 9 na buwan. Ngayon, si Juan Bautista, nag-umpisang ipaglihi, July 16. Ang ika-6 na buwan niya, kukwentahin mo, mag-uumpisa ka sa July 16. Nung ika-6 na buwan niya, nag-uumpisa namang maglihi si Maria, binalita ng anghel, maglilihi ka. Kaya yung kanyang pinsan na si Juan Bautista, 6 na buwan ang tanda kay Panginoong Jesucristo. Malalaman natin kailan ipinanganak si Juan Bautista, malalaman natin kung kailan pinanganak si Kristo. At yan ang ating pag-aaralan sa susunod na Bible study, mga kapatid.